Alam ko na kung bakit umiilaw yung engine oil, kasi sobra nga naman yung langis. Nabahan ako sa engine oil na to. Gagamitin natin to para umawas yung langis. Okay, anyways, kinabahan ako sa yan, engine oil. Yan sa engine light. I'm just going to assume na yun yung yun yung dahilan ba't siya umiilaw. Yeah, so kailangan tong gamitin para tumapon yung langis. Yung kasi ml nito 800, kinargahan namin ng 950. So sobra sa langis. Yun lang magiging assumption ko dyan. So yeah, let's go. I can only assume. Let's go. So I'm going to expect na mawawala yan mamaya once na umandar-andar na, kasi lang naman ang ginawa change oil lang change oil, tapos pasobra sa langis, sinobrahan ng konti yung langis, ganyan. Konti lang naman, yung 800 ml ginawang 950 ml. Tapos sabi ni pamangkin, kapag sobra yan, itatapon lang naman yan. Itatapon ng makina. Meron naman daw taponan yung makina. What do you mean may taponan? Meron siyang exit valve something, ganon. O pala nalilinis yung So ngayon, naka 500 kilometers na tayo. Pwede nang mag 80. So sabi ni pamangkin, i-follow pa rin daw. I don't know how long. Tulog na kasi si pamangkin. Night shift kasi siya. Inunan niya lang ito. I'm going to assume na yun yung problema, kaya umiilaw yung engine light. Woo! Sabi kasi ng kuya ko na may mga sasakyan na experiensyado sa mga sasakyan, ganun. Siya nagturo sa akin mag-drive sabi niya. Hindi, ako pala nagtanong, sabi ko, mali, pa ako noon, nag-aaral pa lang mag-drive, as in elementary pa lang. Sabi ko, kuya, pag ba, yung langis ba, bakit kailangan tama yung sukat? Ang tanong ko kagad, paano kung sobrahan mo yung langis para mas malangis? Sabi niya, hindi pwede, masasakal yung makina. Sabi niya gano'n. Dapat may tamang lang yan, dami, sabi niya. So yun din naman explanation ni pamangkin. Sobra yan, tito. As you use it, magtatapon naman yan hanggang sa makuha yung optimal amount of oil. Parang ganun explanation niya.
Gumanda ha, parang nagandahan ako sa hatak niya ngayon. Parang ang swabe sabi niya. Parang ang langis-langis niya. Alam niyo sa electric fan, pag bagong langis, ayun, ganun ang pakiramdam. Tahimik, mabilis ang ikot, ganyan. Pag pag kulang na sa langis o natutuyuan na mabagal, minsan may kaliskis, kalingking pa. Mas mainit na yung hangin, ganyan, mahina na ikot. Pag bagong langis, malakas na yung ikot, malamig na, ganyan. Parang ganito ang pakiramdam niya. It's not psychological, it's ramdam mo. Siguro for somebody na natulog ako, gumising ako, tapos hindi sinabing na change oil to, mahahalata ko pa rin. So it's not psychological. Halata talaga. Ramdam. Pwede na mag-80. Yung birit, ewan ko lang. Sabi sa akin, alalay daw sa birit eh. Sabi ni Kirby. Woohoo! Bagong linis, bagong change oil. Tagal mawala ng langis oh. Ng engine check oh. Hindi ka naman pwedeng hindi sunduin si teacher eh. Dahil may nakikita akong ganito. Sabi, wag daw galitin yung makina. Sale lang ng bago, no? Pag ano naman, pag second hand naman, malay mo ba kung paano niya inalagaan yung makina sa break-in pa lang? Diba? Malay mo ba kung sinunod niya yung mga ano, milestone, diba? Milestone check up. Hindi siya kita. Parang Neneng B, parang Neneng B.
Ay, yun lang. Parang si kotse. $220. Marang si kotse. Tayo sa kabila. Woohoo! Dahan-dahan. Papaisip ako eh. Yung keso ba ano? Maganda ba yung mga pina-pina ko sa keso? Grabe mag-alaga si pamangkin from linis to ano? To change oil. Sabi niya, balak daw niya dun sa katukayo niya na ano na sige kapag maglo-long ride tayo babaon tayo ng langis para pag 300 kilometers na change oil din natin, sabi niya. Kasi nga daw babad daw sa biyahe yung makina. Patay, wala ang kapoteng baon. So change oil nila sa daan, sabi niya gano'n, para alaga pa rin. Kahit 300 pa lang, sabi niya. Nila ka ng budget mo sa long ride, lalo na tuloy yung dagdagan pa. On top of ano, gasoline, di ba? Nung ano, yung Mercedes-Benz, nung gumawa sila, tagal-tagal na yun eh. Nasa call center pa ako nun eh, nakapanood ako. Gumawa sila ng electric. Tapos yung electric na yon para lang sa town na yon ng ano ng Germany. Tapos sa town na yon, merong mga places nga na pwede ka mag-charge. Pag yung Mercedes-Benz unit na yun ang binili mo, free for life ka sa ano charging. Hindi free for life, okay? Ngayon, nung several years later, lumabas nga yung Tesla. Si Tesla, si Elon Musk, kilala din niya na gumawa ng ano, di ba, ng solar, may business din na solar. All the while, nung una, inisip ko, libre yung charging. Hindi pala libre. May bayad pala. Kaya yung mga naka Cybertruck, yung mga naka Tesla car, nagaano sila na matagal na nga magpagas or mag-charge kumpara sa pagpapagas. Matagal na nga, may bayad pa. At parang mas kinuwenta nila mas mahal pa kaysa sa gas. O anong advantage tuloy na ito ngayon? Gumagano'n sila. Hindi kagaya ng sa gas pag nag-aircon ka, okay lang. Sa Tesla, pag nag-aircon ka, lakas, syempre, yun, bawas mileage yun. Although, hiwalay daw ang battery ng aircon sa Tesla. Woohoo! Ito yung naka-vlog kasi pag umaalis kami, super dami yung atupagin. Dadagdag pa yung ihirap i-set up yung mic ng... Hindi na ako nag-vlog kanina. Pero nadaanan namin dito yung aksidente ng Evolution. Tapos kwento ng pamangkin ko, ang bilis sa kwento ng pamangkin ko may namatay daw, 5 daw sila. Tapos yung mga rider daw, mga car wash boy, parang tinakas daw yung kotse na kinarwashan nila. Either kinarwashan or may-ari. Kung tinakas, so more likely kinarwashan, di ba? And then yung chismax nila doon.
Ang nakita lang namin yung sinasakay sa ambulansya naka-stretcher yung isang taong buhay na namumutla. He could be the driver kasi yung driver ang ano eh, magandang chance mabuhay gawa ng airbag tsaka seatbelt kung nag-seatbelt man. Namumutla, could be namumutla dahil sa shock na nagawa niya. And shock din ang pangyayari, mga ganyan. Ikaw ba naman eh, hindi mo kotse eh, nasira mo, 'di ba? Total yung kotse eh. Na total niya. Halos yung gulong sa harapan halos umatras. Umatras yung posisyon ng gulong sa harapan. Signal din pag may time. Talas mo na nga lumiko eh. Ano ba ako? Oo, wasak yung harapan ng kotse. Evolution ba naman? Ang ganda ng takbo nun, di ba? Sports car yun, di ba? Na Mitsubishi. Tapos first time mo, first time mong gagamitin. Tapos ihataw mo rito, Marcos Highway. Nako. Alas 5 kami kanina eh. Traffic na. So, baka alas 4:30 pa yun nangyari. Parang Neneng B, parang Neneng B. Subaru. Maulan na. Maulan na, papatayin ko na tong cellphone. Tatanggalin ko na sa harap. Kasi nung dati kahit umuulan, naka-on yung camera, nasira itong cellphone, nilagay ko pa sa bigas. Hindi siya pwede sa ulan. Joke lang yung yung IP67 rating 68. Joke. Parang Neneng B, parang Neneng B. So simutin ko daw yung simutin ko daw yung existing gas na ito. Baka nga bukas lang eh. Parang Neneng B, parang Neneng B. Parang Neneng B, parang Neneng B. Yung mga sound trip ng neighbor ko na ilang taon ba siya? 15?
So, merong lasing na drive. It could be, ewan ko kung ano siya, drug ba o lasing. Sobrang kalasingan niya. Hawak niya manibela, nakasara yung ano, yung lahat ng bintana, nakastart yung makina, pumapalo yung wiper na hindi umuulan ba? Parang hindi naman umuulan eh. Pumapalo yung wiper. So kung hindi umuulan yun, nasagi lang yun. Nandun siya sa paliko sa ano sa highway. Yung tipong pang tollway na highway ano kalapad. So yung concerned citizen, kumbaga sa ano kinalabit niya eh sarado bintana, so kinatok-katok niya. Pagkatok-katok niya kasi nakahandusay sa manibela eh. Although hindi nakabusina, hawak niya manibela, nakahandusay siya sa manibela. Talagang halos wala nang malay. Kung lasing man siya, lasing na siya gano'n. So ginising siya nung kinatok siya ng driver na isa. Driver na concerned citizen na nakakita sa kanya. Ngayon, nung hindi siya nahimasmasan eh. Hindi nga siya nakita eh. Basta nakita lang niya biglang umabante yung kotse. Kasi sama ng posisyon ng mama. Nung mabante, bira mo papasok yun sa sa parang tollway So, umabante siya ng mabagal. Sinagasaan niya yung mga cone. Tapos merong danger sign pa kung ano man yung sign na yon. So, tumawid siya sa highway, hindi siya kumanan. Dire-diretso siya sa kabilang lane. Saka lang siya kumanan, tapos binunggo niya yung ilaw ng poste. Tomboy yung ilaw ng poste, sabi ng concerned citizen. Sana pala hindi na kita ginising, sabi nga. Siyempre, Amerikano. Disgrasya ka tuloy. Baka kaya siguro siya tutulog-tulog doon dahil masama nga na yung kanyang kondisyon. O, diba minsan? Kaya lang, yung pwesto na yon pakanan eh. Siguro, hindi niya na talaga kaya. Hindi niya na kaya maghanap pa ng Bay Area. Doon na lang siya sa stoplight. Di na siya kumanan. Tulog. Knock out. Yung kamay ko, lagi nakapatong sa preno. Nakapatong hindi nakapiga. Para pag emergency, hindi ka nahahanap ng preno. Tapos, prenong likod. Kasi, ang busy naman lagi yung kanang kamay, di ba? Ang kaliwa, likod yan eh. Ang preno ng likod, hindi siya kalakasan, hindi kagaya sa harap. So, ang ano niyan is ano ba? Hindi ka mag-fishtail. Hindi ka gagewang sasayaw, maglalak. Isa pa, may ano naman to ABS naman to Whee! 520 miles. Gano? Ang layo pala na ito. Ang layo pala na itong iniikutan ko. Anyways. Dalawang bar na lang. Parang Neneng B, parang Neneng B. Honda, NMAX, Honda. Yan ang mga big four na brand. Honda, Yamaha. Yung Honda halata, letter X Porting X yung ilaw.
Lapad territory, titanium Ford. Lapad. Para sa ano, medium size. Talagang medium ano. Medium size na ano, SUV. Bahay pala to. I identify as, napaka-multitasking talaga ng babae. Kita mo may kausap siya. May kausap. Sabi nila, kaya daw, ang babae daw talaga built to multitask. Talent talaga nila mag-multitask. Kasi nga, isipin mo ang natural ano ng babae, mga anak, di ba? Natural ano, na mangyayari pag nag-asawa o pag nagka-jowa na ano, nag-check nenes, di ba? Ngayon, nag-asawa ng anak o kung ano man ng anak o na testbo ng anak. Pag nanganak yan, whether isa yung anak o maraming anak, ganyan, sipin mo, at kung traditional siya, na kahit di pa traditional, mag-alaga ng bata, iba na kasi babae ngayon. Doon na lang tayo sa original wag na yung mga ginawa nilang pagbabago ngayon. Ano yung original? Ganito, yung henerasyon ko. Ang nanay, tatrabaho na rin kasi henerasyon ko. Pero yung mas original pa, hindi, kahit magtrabaho pa, hindi. Original nga tayo, ang gulo. Basta, hindi, ito na lang, pinakasimple. Yung original na ano ng nanay, pag nanganak siya ng kahit tatlo lang, o kagaya teacher,